Right, welcome back to my YouTube channel guys. Today's video ay meron akong tuturo sa inyo regarding dito kay AdSense kasi recently may natanggap tayo sa ating AdSense account na information regarding dito sa Singapore tax info. So kailangan ulit natin na mag-comply din kay AdSense ng panibagong tax information. So yun yung Singapore tax information. So nagawa ko na to dati, siguro mga 2021. So, yung US tax information naman yung provide ko kay kay Google AdSense para ma-comply natin hinihingi niya. So, ngayon tuturo ko sa inyo, nandito tayo ngayon sa screen ng Google AdSense at makikita niyo dito meron siyang yang kulay pula na yan na notice na nakalagay diyan is to avoid any delays on your payout and to make sure that the right amount of tax is withheld. Make sure that you provide your Singapore tax information as soon as possible. So bago ang lahat guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, please subscribe na po sa YouTube channel natin, Owel Jao TV. I-like and share nyo na rin po yung video natin. Das marami tayong video na gagawin. And nasa 4,500 plus na po tayo. Maraming salamat. Malapit na ako mag 5,000. Alam nyo, kahit maliit lang yung ating subscriber ngayon, pero napaka-importante na po yung bawat nakaka-appreciate ng ginagawa nating video. Yung mga vlog natin na ginagawa. So, masaya na tayo doon. So, ayan na nga. So, balik na tayo dito sa may Google AdSense. So, ito na. Sa Google AdSense ninyo, makikita nyo to. Pagpasok ninyo, punta kayo dito sa may payments. Ayan, payments, payment information. Tapos lalabas yan ito, payment account AdSense Philippines. Sa baba niyan is meron nakalagay na notice galing kay AdSense. Ito nga yung Singapore tax information. So, kiklik lang natin itong add tax information. Pag-click natin yan, ito yung lalabas, manage tax information, your tax relationship with Google is based on the tax information that you submit and information in your payments profile. Yan. So, Singapore. Hindi ko bakit sa Singapore tayo ngayon na dati US. Ewan ko bakit. Wala akong idea regarding to. Pero susundin natin kung ano hinihingi. Ayan, nakikita nyo sa baba na nakapag-comply na ako dati ng WBEN. Status natin dyan is approved. Last submitted natin dyan is May 31, 2021. So, para mga 3 years ago na itong unang tax sa United States o US. Ngayon naman Singapore. So, mag-a-add tayo ngayon. Wala pa tayo kasing information ko. Kailangan natin yan. So, basahin muna natin guys to avoid any delays on your payout and to make sure that the right amount of tax is withheld. Make sure that you provide your tax information as soon as possible. Google may be legally required to collect your Singapore tax information because it's where you earn income or receive payouts. Oh, yun nasabi ha. Adding your tax information will help to determine the correct withholding amount applied to you. Okay. So, ngayon, mag-a-add na tayo ng tax information natin. Click natin yung add tax information. I-start natin yung form. Ayan, nakalagay dyan. Before you start, expect to take 5 to 10 minutes. And then, ito yung mga document na kailangan isi-send. Kung meron man tayo, make sure that the document that you upload is clear and it applicable in color. Confirm in setting that you're using the right payments profile. Your tax info will be applied to the payments profile in use. Okay, start na tayo ha. Napakadali lang daw nito pero hindi ko pa na-try talaga. Ngayon lang. So, ayan. Lalabas na tong next step natin dito yung Singapore tax info. Ang sabi dito, your tax rate will be calculated based on the information that you provide here. If you claim tax exempt status, you may be taxed at a lower rate. The information that you provide will apply to all Google services that require tax info. Ayan na. So, kailangan talaga
i-make sure natin tama yung mga information na ibibigay natin dito. So, simulan na natin. Dito sa business info, what is your business type? Ano ba yung mga business type natin? Kung may negosyo tayo. So, since wala naman tayong negosyo or anything, so ilalagay lang natin dito is individual or sole proprietor. Hindi ko alam tama pagkakabigkas ko. So, yun, lalagay daw natin dito yung individual lang. So, meron dito partnership, trust, corporation, pero ako wala naman. So, individual lang ilalagay ko. Ayan. Do you have a permanent established in Singapore? Ayan. Kung meron kayong establishment, business in Singapore, ilagay nyo. Ako naman, since wala naman ako doon, wala tayo sa Singapore, wala rin akong business doon. So, ang i-click ko dito is no. Are you registered for Singapore goods and services tax GST under the Overseas Vendor Registration Regime? So, ito guys, yun yung sinasabi ko, kung meron kayong mga business or anything na transaction sa Singapore, so yun ang ipobigay ninyong information. But since kagaya nga ako, wala naman ako doon at wala namang business doon, ino-know ko lang to. Ayan. Ang next step natin dito, itong unique entity number. Optional lang daw to. Example, 1, 2, 3, 4, 5 for businesses. Ayan, kung may mga business, ano kayo doon, number or anything doon nga sa Singapore regarding to sa Singapore businesses. So, ako wala naman, kaya ililib ko lang yan ng blank. Blank lang yan, wala yan. So, tax exemptions naman tayo, guys. Sa tax exemption, are you eligible for tax exemption? Ito, yung sa tanong dito guys, ino-know ko lang to. Hindi naman ako exempted din sa tax sa Singapore. Ayan o, if your tax residency country has a tax treaty with Singapore, ayun na nga, you may be eligible to be taxed at a lower withholding rate. Consult your tax advisor to verify your eligibility. Ayan. So, hindi naman ako taga Singapore. Wala naman tayong ano sa Singapore. So, yun lang ang iano ko. Next question is, are you eligible for other exemptions or lower tax rate? Yun nga, hindi nga tayo eligible. So, lagi ko lang no yan. So, yun no. Yun yung mga, ano natin, yun yung mga chinikan natin. Sundan nyo lang yun. Kung nasa Pilipinas kayo, it's all about Singapore tax information. So, hindi naman tayo taga doon. Kaya, lahat ng halos sagot dito is no. Ayan. After nito guys, na maano nyo na to, sagutan nyo na tong application form na to, isasubmit na natin to. Yan. Click nyo lang dito yung submit. Okay. Ayan. Alright. Ayun na, tapos na guys. So, yung Singapore tax natin, your tax info has been accepted. Ayun. Okay na guys. Okay na yung ano natin, nasagutan na natin yung pinapasagutan ni AdSense na update regarding sa Singapore tax information. So, ganun lang kadali. So, ngayon, dalawa na yung tax information na na-send ko kay Google AdSense. So, hindi na siguro ito magkakaproblema kapag sasahuran kay YouTube. Sana sumahod tayo dahil hanggang ngayon na hindi pa tayo nakakasahod. Siguro mga halos mag-iisang taon na, no? Kung papala rin talaga this month, itong month na to, makukuha ko na yung sahod natin kay YouTube na $100, maaabot na natin. 1 year bago tayo makakaabot ng 100, imagine nyo yan. Kasi recently bumagal din yung ano ko, yung mga upload ko. So kailangan consistent lang yung pag-upload natin kay YouTube. Importanteng mga content i-upload natin, yung makakatulong sa tao. Dahil yun ang pinapanood, yun ang napansin. So sana nakatulong to sa inyo guys tong ating vlog ngayon regarding dito sa Singapore tax information na na-fix na natin. At mag-i-email niyan si Google AdSense regarding dun sa inyong sinagutang tax information. Yun lang guys, maraming salamat sa inyo. At dito na tatapos ang ating vlog. Sana meron kayo nakuhang impormasyon dito at na ma-apply nyo dun sa mga Google AdSense ninyo at maging okay din yung mga AdSense ninyo. So, as soon as possible, kailangan sagutan nyo na to para hindi ma-delay yung mga salary ninyo kay YouTube.
especially dun sa mga kumikita ng malaki na at regular, kailangan niyo talagang sagutan 'to sa tingin ko. Hanggang dito na lang yung vlog natin guys. Maraming salamat sa, 4,500 plus na subscriber natin ngayon. Paki-like and share niyo na rin lahat ng mga vlogs natin dahil, makakatulong 'to sa kanila. Thank you dun sa mga viewers natin. Salamat, maraming salamat. Sa shoutout ko lang dito yung mga kaibigan natin sa YouTube, kagaya nila Ninang K. Walt, Pinay in Florida. Kuya Kaloy Santos, yung vlog nila is Father and Son. Ayan. Kay Cat Smith. Yan, shoutout kay Cat Smith. At dun sa iba pang mga vlogger natin, kagaya nila Miriam Igot, tapos, sila yung kumpare ko na si Del Balaan, 'yan. Mabuhay Ka Channel, 'yan. Tapos sila Iman Supremo na kaibigan din natin, ayan. Hindi ko na malalahat i-ano, i-shoutout guys, 'yun lang. So, God bless po sa inyo. Sa susunod na vlog natin, kita-kita tayo. May mga next na upload pa tayong gagawin. So, sana nakatulong tong vlog ko for today's video regarding dito sa may Singapore tax information. So, yun lang guys. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.